Aking problema pala yan kung adik na yung asawa mo. Binibigay na asawa mo, sigarilyo. Dapat, ang asawa mo unang mag-stop sa sigarilyo. Oo, yun ang hindi niya matanggal, Daddy Frankie. Mamamatay siya pag tinanggal niya yun. Kalukuhan yon, salitang palusot lang yung mamamatay. Yung mga adik na sa sigarilyo, Daddy Frankie, hindi na sila mabubuhay. Adik ba yung asawa mo? Oo, nakaraisipin mo, pinabayaan ko yung kapatid ko, Daddy Frankie. Siyempre, ako yung nangangalaga sa kanya. O ano nangyari? Ako sa iyo, na nandito na sa poder ko. Baka may masabi ka na pinapabayaan ko. Pero ginagawa ko naman yung magagawa ko. Makahinga, paano ano kaya yun? Tapos yung halak niya malakas. Kuya Oliver, na asma, hindi siya makahinga kagabi. Ako nga si tsura niya na ano, hindi siya mapakali. Pag humiga siya, babangon at babangon, nauupo. Mga ganon. Kaya nga natakot ako, ay Diyos ko. Ilang araw ko pa lang dito, ganyan ka na. Baka ako pang masisi, sabi. Ayusin mo buhay mo, Ate Hansing. Baka hindi mo inaalagaan. Pag namatay yan, ikaw talaga sisisiin ng sanlibutan. Dati Frankie. Ha? Huwag naman. Ako, sa JJ. Nag-away sila kagabi. Yung doon sa waiting siya, nagiinuman yung isa. Paano sila nagsuntukan? Hansing! Good morning! Araw, Daddy Frankie. Kumusta? Hindi nga mabuti, Daddy Frankie. Bakit? Kuya Oliver, na asma, hindi siya makahinga kagabi. Bakit? Sa kakasigarilyo niya siguro. Anong kakasigarilyo? Oo, matigas kasi ang ulo niya. Pag yung mga nagtatrabaho, humihingi siya. Pati sa asawa ko. Oy, bakit bigyan ng asawa mo? Eh, mapilit Hindi sa asma yun, Ate Hansing. Hindi siya makahinga, paano ano kaya yun? Tapos yung halak niya malakas. Wala pang isang buwan siya sa'yo. Sa sigarilyo na sinisisi mo, hindi. Diyos ko, nataranta nga kami kagabi, Daddy Frankie, hindi kami nakatulog. Ano nangyari? Anong oras? Gabi na, mga alas 10 na. Bakit kayo nataranta? Anong eksaktong, ano nangyayari? Hindi nga siya mapakali, nakaupo siya tapos humihinga siya ng malalim, hindi siya makahinga. Sabi ko, ano nararamdaman mo? Sabi ko, hindi ako makahinga, sabi niya. Nagpainom ka ba ng gamot sa kanya? Tuloy-tuloy ba yung gamot niya? Oo, hindi ko man kinakalimutan yung gamot na. Baka napagod naman. Ano bang ginawa niya kahapon? Wala naman, Daddy Frankie, paupo lang dyan. Yung alam kong dahilan yun yung pagsisigarilyo niya. Bakit kasi hindi mo binabantayan? Sa shelter kasi, ay sa bahay ko kasi ang Ate Hansing, hindi talaga siya makakapag-yosi or what. Oo nga, yun ang alam kong dahilan ng pag-asma niya. Kagabi? Oo, Anong oras? mga 10 o kaya 11, Daddy Frankie. O, nasaan siya ngayon? Saan si Oliver? Kagabi, pina-check up siya ng asawa ko, binigyan siyang gamot. Ngayon, Saan siya pina-check up? yan po sa may PGH, Oh. kay General Hospital. Ngayon po, pina-x-ray po ng asawa ko, kaya wala po siya. Ano po? Pina-x-ray po. Oo. Kaya wala pa po sila, baka mahaba po yung pila. Kinabahan talaga ako, Daddy Frankie. Diyos ko, kako lagot ako nito kay Daddy Frankie. Sabi niya, pinapabayaan kita. Sabi ko, kaya nga, hindi kami nakatulong na masyado. Huwag kang mag-isip na mananagot kay Daddy Frankie. Ang isipin mo, yung kapatid mo. Hindi sa akin. Kumbaga, yung gagawin mo is para sa kapatid mo. Bakikita naman ng mga trabador na inaalagaan ko naman yung kuya ko. Matigas lang kasi yung ulo niya minsan. Hindi. Kailangan, kahit anong sabihin niya, sa amin, hindi pwedeng masunod ang gusto nila dahil para sa kanila yon. Away ko din yung asawa ko. Huwag mong bigyan, kahit ipilit nga. Sabi ko nga, kailang kahayan, magapon. Papatukan ko talaga asawa mo. Diyos ko na... Buti. Ay, naku. Kaya nga, sabi ko, ang tigas na mo, nag-away nga kami kagabi. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sabi Matigas ko, ulo na asawa mo. pati si kuya ko. Dalawa sila. Oo. Nga kanina, dumating yung mga nagtatrabaho, humihingi na naman. Ay, Diyos ko, wag na. Sabi ko, pag matigas yung ulo mo, ako yung mayayari. Sabi ko. Sabi na extra nga, hindi pa sila dumating. Una, check up. Tapos umuwi. Ngayon, x-ray. Bakit asawa mo ang kasama, hindi ikaw? Naghatid kasi ako ng mga anak ko, Daddy Frankie. Yung mga anak ko, ako naman ang gustong maghatid. Diba kasi iba pa rin yung asikaso ko. Marunong naman yung asawa mo doon. Oo, alam naman yun ang gagawin niya. Baka hindi x-ray gagawin nila, baka sigarilyo gagawin nila. Yun lang. Hindi, ospital naman yung pupunta nila, Daddy Frankie. Private ba yon? Hindi man, public. Public. So magkano nagastos?
Kagabi, nagbigay akong 1,000. Kanina naman, wala nang bumalik yung 1,000. Kanina na naman, nagbigay naman ako ng 1,000. Ang laki na pala ng gastos. Unang punta sa ospital, 1,000. Una. Ngayon na naman, 1,000. Mahal kasi yung mga gamot na binigay. Gusto mo kunin ko yung mga gamot? Hindi, usap muna tayo. Unang check-up, anong sabi ng doktor? Wala man sinabi, basta binigyan, pinausukan yata, Daddy Frankie ng nebulizer. Ngayon, pinauwi. Binigyan ng gamot, pwede pinainom ko naman. Siyempre, alam ng doktor, pina-check up, alam nila kung saan cause, kung ano nangyari, bakit hindi siya makahinga. Ano bang reason? Bakit pinadala mo sa ospital? Sige. Yun nga, ang lalakas ng mga paghinga niya, di siya makahinga, gano'n. Paano paghinga niya? Paano? Pakita mo sa akin. Paano siya huminga malakas? Gano'n. Paano? Ulit. Sige na. Niya yung hininga niya. Paano nga? Okay. Paano? Sabi niya, tapos hindi siya mapakali. Hindi, sige, diretso, para alam ko yung gagawin ko. Ganon, may halak. Hindi isa lang, kailangan matatlo. Ganon. Ganon. Gumaganon siya. Yung balikat tinatas pa niya. Anong oras na nangyari yon? Ang mga 10 o 11, Daddy Frankie. Tapos, anong oras nyo dinala na ospital? 11. 11 ng gabi. Nung gabing yon, natakot ka. Oo, Daddy Frankie. Natakot ka, bakit hindi ikaw ang kasama? Yung mga anak ko nga. Masama din yung... Paano siya huminga malalim? May halak siya, may tunog. Tapos paggabi, Kagabi umuwi din sila, tapos binigyan ng gamot. umihilik siya, ganon? Hindi naman. Hindi naman, Daddy Frankie. Baka naman napagod kasi napanood ko yung video na pinaglilinis mo siya ng kubo ng baboy mo, pinagpaligo mo, baka nasobra ng pagod. Siguro nga, Daddy Frankie. Oo, sabi ko naman sa kanya para matuto siya. Oo, kaya pinaglilinis mo siya doon. Baka nga napagod na siguro. Ay, sa susunod, hindi mo na ano yung... Tapos, nung pagka-uwi, ngayon pinababalik sila sa x-ray. Sabi ng hipag ko, pa-x-ray mo, sabi niya, sinat niya ako pa-x-ray mo para malaman natin kung ano yung sanhin ng paghinga niya ng ganyan, sabi niya. Kaya sinunod ko naman, syempre mahirap na, baka akong sisihin. Daddy Frankie. Pag ganyan na lagi sa ospital, mauubos yung pera mo. Hindi, para naman sa kanya. Okay lang. Oo, pera naman niya yun. Parang Okay. walang masabi sa akin yung mga kapatid ko. Opo. Di ba, ang hirap masisi. Siyempre, pag pinabayaan ko. Baka hindi nyo napakain kagabi. Hindi, pinapakain ko nga, Daddy Frankie. Yung ulam namin, yung manok na adobo. Hindi, mamaya na, sabi niya. Tapos kumain din siya, konti. Hindi siya yung dating magana. Mahina siyang kumain. Hindi, dati magana. Oo. Paggabi, konti lang yung kinain. Dapat tinatanong-tanong mo rin pag nakaramdam ka ng mga kakaiba sa kilos galaw niya, dapat pinapakiramdaman. Kasi, Kaya tanong ko naman, kasi tuloy pa rin ang gamot natin sa kanya eh. Tuloy naman, sabi ko, anong nararamdaman mo? Sabi ko, nahirapan ako huminga. Nakikita ko nga sa itsura niya na hindi siya mapakali. Pag humiga siya, babangon at babangon, nauupo. Mga ganon. Kaya nga natakot ako, ay Diyos ko. Ilang araw ko pa lang dito, ganyan ka na. Baka ako pang masisi, sabi. Ayusin mo buhay mo, Ate Hansing, baka hindi mo inaalagaan. Pag namatay yan, ikaw talaga sisisihin ng sanlibutan. Dati Frankie. Ha? Wag naman. Hindi ka nag-aalala. Nag-aalala, siyempre kapag ko yan eh. Ginagawa ko naman yung makakaya ko. Pero pinadala mo sa ospital, asawa mo lang punta. Siyempre may kasama naman yung asawa ko, yung mga anak ko, inaasikaso ko din. Si Kuya JJ, dapat nung tinakbo nyo ng ospital ng alas 11, Tinatawag nga lang ng asawa ko, lasing. lasing na naman. Nag-away pa sila. Nag-away silang magbayaw. Bakit sila nag-away? Tinatawag nga niya, samahan mo kami, bata kami sa lasing yung isa. O, anong sabi niya? Galit. Galit na galit. Ikaw Galit. na lang, sabi niya. Oo, Nag-alala. Gusto ko mag-away pa sila. nag-away sila. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, ito yung problema natin ngayon. Dahil, may isang buwan na ba si Kuya Oliver sa'yo? Hindi ko matanda. Wala pa. Mag-iisang buwan na po si Kuya Oliver at ito nga po, tinakbo sa ospital daw si Kuya Oliver kagabi. Paano yung hingal niya? Paano? Yun. Mga ganun siya, Daddy Frankie. Tapos malakas yung halak niya. Dire-diretso, paano? Sabi niya, Diyos ko po.
po. Yun. So, malalaman natin sa labas ng x-ray niya. Pero okay rin yung ginawa mo na pinadala mo sa ospital para at least Nalala ako. hindi pwede Ate Ansing na ipagsawalang bahala yung nararamdaman niya. Good. Saludo ako sa iyo pagdating doon. Yun lang, alalayan mo rin kasi yung pag-uutos sa kanya, baka napagod siya. Tapos sabihan mo yung asawa mo na adik. Kung adik siya, huwag niya na idamay si ano. Nag-aaway kami sa ganyan, sigarilyo. Oh. Sabi ko, imbis na hindi niya makita, pinapakita mo. Mm-mm. O, siyempre, mainggan nyo yan, manigarilyo. Sa susunod, itago mo, manigarilyo ka. Gaano ba ka-adik sa sigarilyo? Kumatakaw yan dati, Frankie. Yan, dyan nga rin kami nag-aaway. Sabi ko, ang mahal-mahal ng sigarilyo, di bili na lang sana ng bagoong, o kaya asin, bitsin. Ay, Diyos ko po. Yan pang binabadgetan mo. Sabi ko, hirap na nga ng buhay. Di ba na, pag nasani kasi yung isang tao, Nag-inom? medyo mahirap. May inom din ba yung asawa mo? Umiinom din na, bro. Baka nag-inuman silang dalawa ni Kuya Oliver. Hindi naman. Hindi naman. Lagi kong siyasa, bawal sa kanya yan. Sabi ko, Oo. lagi kong pinapaalala, wag na wag mong painumin yan. Sabi ko. Sa amin kasi Ate Ansing, Sabi ko, sigarilyo, Daddy Frankie. inom, pinakabawal. Kaya kita mo sa amin, walang problema. Taas nag-i-exercise pa kami, basketball, umaga, paliguan. Sa init ng panahon din, kasama rin yun. Sabi ko nga sa asawa ko, Daddy Frankie, doon sa Pangasinan, disiplinado sila. Hindi sila naninigarilyo. Yes, bawal talaga. Yun yung reason kung bakit may gate ako. Kasi useless yung pagpapagamot natin sa kanila. Kaya mapansin mo nung nandoon maraming prutas sa lamisa, yun ang paglibangan nila. Tapos manood lang sila ng TV, paghapon, mag-basketball, yun, makipaglaro sa mga aso namin, tuta. Pero pag ginagawa ng bahay niya, Daddy Frankie, sabi ko sa asawa ko, magpagawa ka ng ring para may pag-basketballan siya. Gusto mo pagawan natin siya ng ring. Hindi, yung asawa ko na lang mayroon dyan na paggawan ng basketball. Yung poste na lang yung papatayin. Para maglaro din yung mga anak ko, malibang-libang sila. Ilan taon ba yung anak mo panganay? 11 na, Daddy. 11. Tapos- Babae yun Ay lalaki. Tapos yung pangalawa, lalaki din. Lalaki din. 11. Ilan anak mo talaga? Tatlo. 11 yung panganay, pangalawa, 7. 7, tapos yung bunso. Nahihiwagaan lang kasi ako, Ate Ansing, kaya kinaklaro ko rin yung mga anak mo kasi yun nga, yung sinabi ni Kuya JJ nakaraan, bakit sinasabi niya na aangkinin ng mga anak Sabi lang mo? niya yun, Daddy Frankie. Baka siya yung nag-iisip na umangkin. Diba, yun nga, ayaw niyang tumulong dyan sa kawayan. Ako lahat ang nag-ano dyan, akong nagpusa para sa kapatid ko. Sabi ko, tumulong-tulong ako dyan. Hindi, kasi nahihiwagaan ako kasi sa edad ng mga bata na yan, 11, 7, 2 years old, kahit sabihin natin 15 years old, hindi mo pa makikitaan ang mga bata na interest kung ano man, madalang. Kumbaga, ang priority, makikita mo sa bata, mga kababayan, is mag-aral, maglaro, kumain, matulog. Yun lang makikita mo sa bata. Saka, nakapokus sila sa pag-aaral nila. Dahil. Yes. Saka, Pero, pinapaunawa ko sa mga anak ko na, tito nyo yan, kapatid ko yan, huwag niyong pakitaan ng masama, mahalin nyo. Yun ang tinuturo ko sa mga anak ko, unawain nyo. so, yun mga kababayan, sa ngayon po talaga, nagulat ako pagdating namin dito sa bahay is ito ang bungad sa akin ni Ate Ansing na yung kapatid niyan si Kuya Oliver is inatake ng sakit na hindi makahinga. Pero ano sabi ng doktor? Asthma o ano? Hindi, wala man sinabi ng asawa ko. Wala pang findings kasi hindi pa Pinausukan namin dahil. pinausukan lang tapos umuwi. Ngayong umaga, anong oras umalis? Kanina pa dati, Frankie, na 8:30 gano'n. Sige, hihintayin namin, no? Oo, dati Frankie. Okay. Ako, sa may JJ. Nag-away sila kagabi. Nandun sa waiting siya, nagiinuman yung isa. Tinawag daw niya. Check up natin si Oliver. Hindi makahinga. Galit daw yung isa. Ha? Galit. Galit. Anong sinabi? Paano sila nag-away? Ikaw na lang, sabi. Iba ko, mga salita nila wala naman ako doon. Tapos dumating yung asawa, pinagalitan mo. Ba't kasi nagtawag ka pa? Alam mo namang lasing. Diniretso mo na lang sana, sabi ko. Kung ikaw yung makaunawad, ikaw na lang. Magtatawag ka pa kasi ng kausap mo na magpapik
ka. Hindi ba talaga magkasundo yun si... Hindi naman. Nagkakasundo. Naman sila nag-aaway. Ngayon lang dahil Ngayon lang sila nag-away. ayokong nag-aaway sila. Ayoko rin. Huwag naman sanang umabot sa magsakitan. Okay lang magsabihan ng sama ng loob. Sabi ko nga kanina umaga, magkipag-ayos ka. Sabi ko, ayoko yung ganyan. Sino makikipag-ayos? Yung asawa ko. Oo. Hindi, bibili ako ng gloves. Huwag naman. Gusto mo yata magsuntukan ng... Tapos ikaw referee. Ay, ayoko. Ito pa yan ko na to. Ako pa yung mabasuntok. Gagan. Siyempre, ikaw referee, papanigan mo yung asawa mo. Hindi kung ano yung tama, ayoko mag-away, magpasensyahan na lang. Sige. So, anong sinabi mo sa asawa mo? Kanina. Oo. Hindi pag-ayos ka, sabi ko. Kung ano man yung pag tapos na. So, anong sabi ng asawa mo? Oo, sabi. Payag. Bakit siya makikipag-ayos? Kung tama naman yung sinabi niya na ini-invite lang niya para itakbo sa ospital. Baka may sinabing hindi maganda. Para walang gulo. Para walang gulo. Siguro, meron din nasabi na hindi maganda kaya nagalit din yung isa. Sige, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko. Try ko yung best ko para maging maayos, no? Joke lang yun. Di ako magbibigay ng gloves. Ano yung sagutin ko pa yun? No? Sabi ko nga, nakakaya kay Daddy Frankie, tumutulong na nga na nagpapagawa ng bahay. Ganyan pa yung nangyayari. Sa totoo lang, medyo nag-iisip ako kung anong gagawin ko, lalong-lalo na sa pabahay natin na naantala, na-stop dahil sa hindi ninyo pagkakaunawaan. Pero gagawan ko ng paraan yan, mga kababayan, no? Gagawan ko ng paraan kasi hanggang ngayon talagang stop muna yung bahay. Hindi po muna natin mapapatuloy hanggat hindi naayos. Kaya lang eto na dumating ako, may problema na naman about kay Kuya Oliver. Kaya mga kababayan, bigyan nyo rin po ako ng payo, suggestion ninyo paano natin maayos ito. Dahil ang ginagawa lang ng Team Daddy Frankie, sumusunod po ako sa sinabi ni Nanay Ansing unang-una doon sa pagsimula kasi talagang laging wala si Kuya JJ dito. Ito yung nirereklamo ni Ate Ansing na laging wala si Kuya JJ, pero nung simulan namin yung bahay ay talagang tinanong ko siya, ay sabi naman sa akin ni Ate Ansing is nag-usap-usap na sila, no? Hindi naman totally dikit yung bahay sa bahay ni Ate Ansing. Medyo naurong lang talaga dito. So iniintindi ko rin naman yung paliwanag ni Kuya JJ. Although ang usapan talaga kung saan tinanggal yung kawayan, doon talaga sana itatayo yung bahay. Ang problema, nalihis. Hindi nadaga na yung pinagbunutan ng kawayan. Ito yung kawayan, dito na yung bahay. Supposed to be, dito dapat. Pero ang pagkakamali ko talaga, hindi ko na nahintay si Kuya JJ dahil nagtiwala ako sa sinasabi ni Nanay Ansing na nag-usap na silang magkakapatid. Bagamat nung sinabi ni Kuya JJ na hindi daw nila pinagkasunduan yun. Umaasa si Kuya JJ na yung usapan nung una. Which is gaya ng sinabi ko mga kababayan, kung anong kagustuhan ng magkakapatid, yan lang sinusunod at wala na pong iba. Gusto ko lang talaga mabigyan ng bahay. No? Pero ito ang problema. Kasi kagabi nga ay hinahabol-habol niya ang hininga niya. Malakas ang halak. Oo, naririnig ko nga. Pero bago nangyari yon, nakatulog na siya. O hindi pa. Bakit alas 11 naganap? So ibig sabihin late na natutulog. So, dati, kasi nga hindi nga makahinga, di ba? Pero pag hindi naman siya ganun, mga 8 tulog na siya. Kasi maaga din kami kumakain, pinapainom ko na siya ng gamot para hindi ko makalimutan. Saka marami din akong trabaho para makahiga na rin ako. Para hindi na ako bumangon. So ito na yung gamot mo para hindi ko na ibigay mamaya kasi gusto ko. Tinitignan mo, pagbigay mo, hindi ka aalis, hindi ka tatalikod hanggat hindi nainom yung mga gamot, ha? Oo, dati. Baka, ito gamot mo, inom ka na. Talikuran mo na. Yeah, hinihintay kong minom ng tubig. Oo, hindi. Kailangan makita mo yung gamot na malulunok talaga. Tapos tignan mo na lunok na. Ganun lagi. Hindi pwede. Kami po, mga kababayan, mga kabarangay, kami po, nung nandyan sa pangangalaga namin, pagkakainin ni Ate Feli, yun yung turo namin sa kanila. Ibibigay sa palad nila, kailangan makikita hanggang sa uminom ng tubig. And then, kasi yung iba talaga, iipitin nila dyan. Pag talikod mo, pipitik nila dyan. Doon ka magtataka, bakit painom ako ng painom, walang nangyayari. Yung pala, pinipitik lang nila sa gilid, sa labas. So, hindi mo na makikita. Ganun yun. Always, siguraduhin mo na
na, Naiinom. oo, Sige daw dun. Bantayan ko. Ha? isang buwan na siya dito, di ba guys? Isang buwan na. Isang buwan pa lang. Much more pagka umabot ng Nung nangigisip ko, nag-alala ako, Daddy Frankie. Baka sabihin mo, pinapabayaan ko yung kapatid ko. hindi naman. Yun na nga nangyari. Hindi kami nakatulog. Pag na-check up naman yan, na-x-ray naman yan, malalaman ko ano yung cause ng pagkaganyan niya. Pero kung madalas magsigarilyo, yun talaga ang magiging problema, mga kababayan. Ang problema pa nito, ang nagbibigay daw ng sigarilyo, yung asawa niya. Saka umihingi din siya sa mga kapitbahay ko. Paano sila nagsuntukan? Yan, napaglabas, sinakay sa motor, tapos pagdating daw sa crossing, nagkita siya doon. Tinawag daw, doon nagiinom. Tinawag daw. Oo. Iba, doktor natin sa ulo. Galit daw yung isa. Oo. Punta lang daw. Ano nangyari? May black eye. Wala naman. Nagsuntukan. Sino nag-awat sa kanila? Kung lang yung parang hindi naman grabing suntukan. Yung kasama nila din na nag-iinom naman. Oo. Ay, Diyos ko, sabi ko, wag nyo nang, hindi na kayo bata, matatanda na tayo. Kung ano man yung mangyayari, magpasensya na lang. Kasi na, Nakausap mo na yung kapatid mo? pwede. Oh, after nila magsuntukan. Umaling. Oo. Sabi ko, yung asawa kong pinagalitan ko, lumugar ka, sabi ko, kung ikaw yung makaunawa, wag ka lang umimik. Nagtawag ka pa kasi ng kasama mo, hindi mo kayang mag-isang pumunta ng ospital. Pinagalitan ko dahil. Pero may karapatan naman yung asawa mo kasi bayaw siya, kapatid niya yung dadalhin, may karapatan siyang invite na itakbo. Pero bakit nagsuntukan? Anong simula? Ayaw mangulong sumama nung isa kasi lasing na. Pinipilit niya. Sa bagay, kung lasing na, hindi na rin talaga pwede. Ito yung problema mga kababayan kasi si Kuya JJ talaga hindi basta-basta mapagbitaw ng salita pag hindi lasing. Kumbaga hindi niya masasabi. Pero pag lasing na, yun, masasabi na niya yung gusto niyang sabihin. Pero okay, sana mahintay ko si Kuya JJ at mahintay ko rin yung asawa mo para makausap ko sila. No? Pati si Kuya Oliver, importante si Kuya Oliver makita natin sitwasyon kalagayan niya. Makita natin, malaman natin kung ano nangyari, bakit ganun, hinahabol niya yung kanyang hininga. Ano naramdaman mo? Nakita mo yung ganun? Pinabahan ako dati, baka nataranta ako ha. Huwag ako masisi pag may nangyari sa kanya. Ginagawa ko naman yung lahat. Yung pag-aasikaso ko. Hindi kaya na high blood din siya? Hindi ko lang alam dati bang sabi ng hipag ko, wag ka kasing pakain ng pagkain. Baka naman high blood daw siya. Siyempre, pag gutom, tinatanong ko, gutom ka, gusto mong merienda, pinabibili kong tinapay yung anak ko. Alam na, siyempre iniisip ko din, baka gutom. Hindi naman basta-basta gusto mo kasi mataba na yun. Di bali, basta titignan ko mamaya. No? Sige, at kakausapin ko pagdating, no? Okay, so ayan mga kababayan, hintayin natin na makarating kasi nasa ospital daw si Kuya Oliver. Salamat.